Kabanata 256 hanggang 260. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Xie na may pagdududa. Sinabi ni Guyu, lalaki ka pa rin. Nagtapos sa galit si Xie, pwede bang palagi mo akong tinuturing na babae dati? Ngumiti si Guyu, Fuchi, ikaw ang bahala kung gusto mong isipin. Lumapit si Shu Xiaoyan kay Xie, hinawakan ang kanyang braso, at sinabing, lumalabas na noon pa man ay mabuti na tayong magkapatid. Kung hindi dahil sa sinabi ni Guyu sa akin, hindi ko pa alam. Tatlong itim na linya ang lumabas sa kanyang noo, at nagpupumigla si Xie sa kanyang braso, bubuli mo ako, at may kakayahan kang i-bully si Wulan. Nagugutom ako, bantayan mo siya, mag-aalmusal ako. Gusto mo bang ibalik kita? Tumango si Guyu at walang humpay na sinabi, gusto ko ng karne, steamed buns, fruit juice, yogurt. Gusto ko ng mas maraming gulay. Binali ni Shu Xiaoyan ang kanyang mga daliri at sinabing, gusto ko ng tinapay, jam, yogurt, pritong itlog, at 2 pritong itlog. Ang mga tao ay lumalaki ang kanilang katawan. Inis na sabi ni Xie, oo, mukha kang piniritong itlog. Pagkatapos sabihin iyon, bago magkaroon ng seizure si Shu Xiaoyan, tumakbo siya palabas na parang lumilipad. Hindi nagtagal pagkaalis ni Xie sa bahay, may kumatok sa pinto. Bakit ka bumalik kaagad? Bumulong si Shu Xiaoyan at naglakad para buksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, nalaman niyang hindi si Xie ang nakatayo sa labas, kundi ang babaeng maputi ang buhok na nandito kahapon. Ikaw po tita, nasaan po yung dance teacher natin? Tanong kaagad ni Shu Xiaoyan. Si Shen Yi ang nakatayo sa labas ng pinto. Pumasok si Shen Yi sa silid, mabuti naman ang guro mong si Wu, nananatili sa akademya para tulungan kang ayusin ang relasyon. Gising ba ang kapitan mo? Umiling si Shu Xiaoyan, hindi pa. Marahan na bamantong hininga si Shen Yi, pagkatapos ay teka. Kapag nagising siya, kukunin na kita. Natigilan sandali si Shu Xiaoyan, dalhin mo kami doon. Pero, huli na ang lahat. Ngumiti si Shen Yi at hinawakan ang kanyang ulo, tulad ng paghawak ni Wu Changkong sa kanyang ulo kahapon, okay lang, tinulungan ka ng teacher mong si Wu na linisin ang relasyon. Bagamat maaaring mas mahirap ang assessment, sa wakas ay ipaglalaban mo ito. Heto na ang pagkakataon. Kapag nagising na ang iyong kapitan, lampasan na natin. Talaga. Ang galing, mabuhay si Teacher Wu. Tumalon si Shu Xiaoyan. Bagamat handa silang isuko ang pagkakataon ng pagtatasa na ito para kay Tang Wulan, kung hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito, walang alinlangan na ito ang pinakamahusay. Mayroon lamang isang pagkakataon sa isang buhay. Napatingin din si Guyu kay Shen Yi nang may pagtataka, at hindi rin niya inaasahan na maaari pa silang kumuha ng pagsusulit. Nagpakita rin ito ng pakiramdam ng ginhawa. Banyo. Si Tang Wulan ay nasa tubig ng pool. Hindi na mainit ang tubig sa pool, ngunit mainit pa rin ito sa ilalim ng impluwensya ng temperatura ng kanyang katawan. Ang malabong gininto ang ambon sa hangin ay naging masiksik, at mula sa labas, ilan lamang sa kanyang katawan ang nakikitang malabo. Tagumpay ba ako? Sa espiritual na mundo, muling nagpakita si Tang Wulan sa kakaibang palasyong iyon. Kung ikukumpara noong nasira ang selyo sa unang pagkakataon, ang proseso sa pagkakataong ito ay mas angkop na ilarawan ito bilang natural na akma. Maliban sa panimulang init na nagparamdam sa kanya na magiging pagkain na siya, nang unti-unti siyang gumaling mula sa nag-aapoy na init, naramdaman niya ang nakakabaliw na sumisikat na dugo sa kanyang katawan. Ang sakit ay nabawasan ng husto. Pagkatapos ay nagsimula siyang pumasok sa isang kakaibang pakiramdam. Katulad noong unang beses siyang lumusot, siya mismo ay hindi masyadong malinaw sa buong proseso ng breakthrough, naramdaman na lang niya na ang kanyang katawan ay tila nabasag sa ilang harang, at pagkatapos ay natabunan siya ng mabagyong dagat. Nang masira niya ang selyo sa unang pagkakataon, sobrang sakit ang naramdaman niya nang lumubog siya. Ang pakiramdam na tila sasabog na ang kanyang katawan anumang oras ay talagang tortured. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Bagamat puno pa ito, hindi naman ganoon kasakit. Ang buong proseso ay tila nasa ilalim ng kontrol. Oo, nagtagumpay ka. Umalangaw-ngaw ang boses ni Old Tang. Sa isang kislap ng liwanag at anino, lumitaw si Old Tang sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Hindi alam kung bakit, naramdaman ni Tang Wulan na tila naging mas malinaw ang anyo ni Old Tang ngayon. Ngumiti si Old Tang at sinabi, ano ang pakiramdam mo? Sinabi ni Tang Wulan, okay lang. Mukhang hindi ito kasing sakit ng unang pagkakataon. Sinabi ni Old Tang, ito ay dahil sa sarili mong akumulasyon. Sa nakalipas na 3 taon, ang iyong pisikal na kaharian ay mabilis na umunlad, at ang iyong espiritong kapangyarihan ay bumuti rin. Lalo na pagkatapos na ang iyong espiritong kapangyarihan ay nakompress, ang iyong bagong paraan ng paglilinang ay nag-moisturize sa iyong espiritong kapangyarihan. Ang katawan. Ito ay nagpapainit sa iyong mga meridian at nagpapalakas ng mga meridian. Sa parehong oras na iyon, ang mga espiritual na bagay ay makikita mo rin sa parehong oras. Matagumpay na nakumpleto ang pambihirang tagumpay. Masayang sinabi ni Tang Wulan, mahusay. Kung tutusin, hindi ako nag-aksaya ng lakas. Old Tang, ano ang mangyayari sa aking katawan pagkatapos ng pambihirang tagumpay na ito?
Naalala ko, sinabi mo noong nakaraan na ako ay magugulat. Sinabi ni Old Tang, oo, magkakaroon ng mga sorpresa, ngunit kailangan mong maranasan ang mga ito sa iyong sarili. Gayunpaman, iminumungkahi ko na huwag mo munang isaalang-alang ang mga isyong ito. Ang unang bagay na dapat mong isaalang-alang ay kapag nasira mo ang ikatlong selyo sa malapit na hinaharap. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, ito ay 20 taong gulang. Mayroon akong higit sa 6 na taon upang maghanda. Sinabi ni Old Tang, sino ang nagsabi sa iyo na kailangan mong basagin ang ikatlong selyo kapag ikaw ay 20 na? Saglit na natigilan si Tang Wulan, hindi ba? Ang pangalawang selyo at ang ikatlong selyo ay 5 taon ang pagitan. Nauna na ako sa schedule. 15 taong gulang at ang isa pang 5 taon ay 20 taong gulang. Umiling si Old Tang, hindi iyon ang kalkulasyon. Upang maging tumpak, ang iyong susunod na selyo ay dapat masira bago ang edad na 16. Sa madaling salita, mayroon ka pang 3 taon upang maghanda para sa susunod na tagumpay. 10 paglusot sa pangalawang selyo sa edad na 5 ang limitasyon, at kapag mas maaga kang makalusot, mas madali para sa iyo na harapin ang mga susunod na breakthrough na panahon. Kaya lang, 3 taon ka lang. Walang laman na sinabi ni Tang Wulan, maaaring paikliin ang oras sa pagitan ng bawat kasunod na pagbagsak ng selyo. Sinabi ni Old Tang, oo, ito ay paikliin sa bawat oras. Kaya, ang presyon na iyong haharapin sa hinaharap ay magiging napakataas, at ito ay nagsisimula pa lamang ngayon. Ang orihinal na kagalakan ni Tang Wulan sa pagsira sa pangalawang selyo ay biglang naglaho. Kung ang oras para sa bawat pagbagsak ng selyo ay kailangang paikliin, magkakaroon ng kabuuang 18 selyo, gaano kabilis ito sa pinakadulo. At sa sandaling hindi niya masira ang selyo, ang kailangan niyang harapin ay ang banta ng kamatayan. Kung gayon, ano ang pinakamaikling oras upang masira ang selyo sa hinaharap? Mataimtim na sinabi ni Old Tang, ang bawat selyo sa hinaharap ay paiikliin ng 3 buwan. Pagkatapos mong masira ang 9 na selyo, kailangan mong basagin ang isang selyo sa 1 taon. Hindi ito gagana hanggang sa masira mo ang lahat ng mga selyo. Huminga ng malalim si Tang Wulan. Pagkatapos ng 9 na seal, makakalagpas ba siya ng isa bawat taon? Ito talaga ang kaya kong gawin. Bagamat sunod-sunod niyang sinira ang 2 seal, hindi niya napagtanto kung gaano kalaki ang pressure ng 18 seal na ito sa kanya. Sinasabi ko na ngayon sa iyo ang mga espiritual na bagay na kailangan mong ihanda para sa susunod na tagumpay. Kasabay nito, tandaan na kapag mas pinagbubuti mo ang iyong sariling antas ng paglilinang sa susunod na 3 taon, mas naeehersisyo mo ang iyong katawan, mas magiging madali ito kapag nalampasan mo ito. Tulad ng pagkakataong ito. Ngunit kung hindi ka pa handa, haharapin mo ang pagsubok kahit na. Tahimik na tumanggaw si Tang Wulan, syempre alam niya kung ano ang nangyari pagkatapos ng salita. Ang mga pangalan ng ilang espiritual na bagay ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang unang napansin ni Tang Wulan ay ang prefix. Sa kabutihang palad, ito ay 1 taon bago ang huling. Talagang natatakot siya na sa pagkakataong ito ay direktang lilito ang spirit thing sa loob ng 10,000 years, talagang papatayin siya nito. Sige, ituloy mo. Umikot ang mundo, naglaho ang mundong nasa harapan niya, at nawala ang lahat sa liwanag at anino. Ang kaunting lamig ay nagmula sa labas, iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, at biglang nalaman na siya ay nasa bathtub. Ang lamig ay dala ng temperatura ng tubig sa bathtub. Ngunit para sa kanya, ito ay ilang kulang sensation lamang. Pagtingin sa katawan niya, wala itong pinagkaiba. Pagkatapos ng ginaw, may gutom na gutom. Hindi ko alam kung gaano katagal ang tagumpay na ito. Tumayo mula sa tubig, lumabas si Tang Wulan sa bathtub, pinunasan ang kanyang katawan at mabilis na sinuot ang kanyang damit. Gusto lang niyang maghanap ng makakain pero gutom na siya. Nang itulak ni Tang Wulan ang pinto ng banyo, nagulat siya. May 4 na tao na nakaupo sa silid, walang Gerong si Wu, at isang kakaibang babaeng maputi ang buhok. Noong nasa Tianhai City siya, hindi pa nakita ni Tang Wulan si Shen Yi. Sa wakas nagising ka na. Tumalon si Xi ng isang hakbang. Paano ba yan, gumising ka sa oras? Nang makita sila, ang unang reaksyon ni Tang Wulan ay hindi pa dapat magsisimula ang pagsusulit, kung hindi, wala sila rito. Galit na sinabi ni Xi, what in time? Late na tayo. Ha? Nagulat si Tang Wulan, at maging ang kanyang gutom ay nawala. Tara na. Tumayo si Shen Yi, tumingin ng malalim kay Tang Wulan, tumalikod at naglakad palabas. Tumayo din sina Guyu at Xu Xiaoyan, at ngumiti si Xu Xiaoyan kay Tang Wulan. Bagamat walang ekspresyon ang mukha ni Guyu, ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay tila nagtatanong sa kanya kung kumusta na siya ngayon. Tumanggaw si Tang Wulan sa kanila, at pagkatapos ay tinanong si Xi sa mahinang boses, ito na. Sinabi ni Xi, mga tao mula sa Shrek Academy. Mga kaibigan ni Teacher Wu. Ngayon ay mahigit 3 oras na kaming nahuhuli. Nandito si Teacher Wu para tulungan kaming ayusin ang relasyon. Kailangan naming pumunta doon ng mabilis, at dapat naming makuha ang pagsusulit. I'm sorry, kasalanan ko ang lahat.
Sumimangot si Tang Wulan habang ang kahihiyan ay kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap. Ang lahat ng ito ay parang chain effect. Hindi lamang hindi nakatipid, ngunit nagdulot ng napakaraming problema at halos naantala ang pagtatasa ng lahat. Napangiti si XCXC, bakit mo ito pinag-uusapan? Noong nasa harap ka namin noon, kailan kami nagpasalamat sa iyo? Kumusta ang iyong pisikal na kalagayan? Paano ka nagmumuni-muni ng malalim sa oras na ito? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam, nasa mabuting kalagayan ako. Talagang hindi niya masabi ang selyo. Maliban sa gutom sa oras na ito, lahat ng iba pa ay talagang masarap. Ang katawan ay tila puno ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan ng espiritu ay malinaw na napabuti. Kung gaano siya nag-improve, hindi niya alam, anyway, may distansya pa naman sa 30th level. Sa tingin ko ito ay dapat na ika-27 o ika-8 na antas. Sa huling beses na sinira niya ang selyo, hindi niya masyadong nadagdagan ang kanyang espiritong kapangyarihan, at halatang hindi na ito masyadong eksaherada sa pagkakataong ito. Ang gutom ay may ilang impluensya sa kanyang paghuhusga, ngunit nararamdaman niya na ang kanyang lakas ay tumaas din ng higit sa 1/4 sa kabuuan. Sa kanyang nakaraang base figure, ang pagtaas ng 1/4 ng kanyang lakas ay napakakahanga-hanga. Sa katunayan, ang mas inaabangan ni Tang Wulan ay, pagkatapos masipsip ang ebolusyon ng Golden Dragon King, anong uri ng mga pagbabago ang ay dudulot ng kanyang bloodline, at anong uri ng sorpresa ang sinabi ni Old Tang. Ngunit ngayon ay malinaw na hindi ang oras upang mag-eksperimento, at huli na upang kumain. May makakain ka ba? Tinanong ni Tang Wulan si XCXC sa mahinang boses. Napailing si XCXC nang walang laman. Sa sandaling ito, si Guyu, na naglalakad sa unahan, ay nagabot ng isang bag ng mga bagay pabalik sa kamay ni Tang Wulan. Kinuha ito ni Tang Wulan, at alam kung ano ang nasa loob, steamed buns at karne na may kurot. Bagaman hindi ito labis, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Hindi ako nagpasalamat kay Guyu. Bagamat medyo hindi nakakasabay si Guyu nitong mga nakaraang taon, sila ni Tang Wulan ay nagbahagi ng buhay at kamatayan. Ang maliit na bagay na ito ay hindi kailangang ipahayag sa mga salita ng pasasalamat. 3 steamed buns at isang bag ng sauced meat. Ang lasa ay pareho, ngunit para sa Tang Wulan ngayon, maaari itong ituring na isang kagyat na pangangailangan. Ang bilis kumain ni Tang Wulan ay malamang na pangalawa sa buong kontinente, at natapos na siyang kumain pagkababa lang ng ilang sandali. Dumating si Shen Yi nang mag-isa sakay ng kotse. Huminto doon si Yilaang, isang dark green soul-guided na kotse na puno ng mga streamline. Sumakay ka sa kotse. Si Shen Yi ang nag-isa sa driver seat. Sa sandaling uupo na si XCXC sa likurang upuan, hinawakan siya ni Guyu, at pagkatapos ay direktang itinulak siya sa front seat. Ngumisi si Xu Xiaoyan at umupo sa gilid ng back seat, habang si Guyu ay nakaupo sa gitna ng back seat kasama si Tang Wulan sa kabilang side. Sinisiraan ang puso ni XCXC, masyadong malakas ang pagnanais ni Guyu para sa pagiging exclusive, hayaan siyang katabi ni Wulan. Walang ekspresyon ang mukha ni Guyu, ngunit nasanay na si Tang Wulan. Bagamat hindi siya nakakain ng marami, sa wakas ay naibsan niya ang gutom sa kanyang tiyan. Sa sandaling ito, naramdaman niyang marahang hinawakan siya ni Guyu sa tabi niya, at nang tumingin siya sa ibaba, nilagyan ni Guyu ng isang kahon ng juice. Sa bahagyang init na namamalagi sa kanyang puso, ngumiti si Tang Wulan sa kanya, binuksan ang juice at ininom ito. Isang ngiti ang sumili sa mga mata ni Guyu, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumikit para magpahinga. Nagdampi ang mga braso ng dalawa, medyo malamig ang katawan ni Guyu, ngunit nag-iinit ang mga braso ni Tang Wulan. Naramdaman nila ang temperatura ng isa't isa sa isa't isa at naapektuhan ng isa't isa, ngunit lahat sila ay komportable at payapa sa isa't isa. Si Shen Yi ay nagmamaneho ng napakabilis, ngunit napakabagal. Masyadong matalas ang kanyang tugon. Walang hindi kinakailangang paggalaw habang nagmamaneho, ngunit palagi niyang naibibigay ang buong laro sa kalamangan sa bilis. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay patuloy na kumikislap, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang 4 na tao mula sa Class 0 ay pumunta sa Shrek City upang makita ang lungsod. Ang Shrek City ay masyadong maunlad at napakalaki. Sa simula, pagkarating ni Tang Wulan sa East Sea City mula sa Aulai City, minsan naramdaman niyang hindi sapat ang kanyang mga mata. Noong panahong iyon, naisip pa niya na ang East Sea City ay ang buong mundo. At ngayon, pagkatapos makarating sa Shrek City mula sa East Sea City, ganoon din ang naramdaman niya, at ang paghahambing na ito ay batay sa East Sea City. Ang numero 1 lungsod sa mainland ay talagang karapat-dapat. Sa sobrang bilis ng pagmamaneho ni Shen Yi, umabot ng halos 1 oras bago nila nakita ang maalamat na lugar. Antigo ang napakalaking pader ng lungsod at parang dragon na nakabaon doon kapag nakikita sa malayo. Walang espesyal na palamuti sa dingding, at walang plaka na nagpapakita ng pangalan dito. Sa oras na ito, sa labas ng pintuan ng lungsod, maraming tao ang nagtipon. Ang mga tao ay masikip at masigla. Si Shen Yi ay hindi pumunta sa pangunahing pasukan, ngunit sa halip ay pinaandar ang kotse na ginagabayan ng kaluluwa sa isang kalapit na kalye. Hindi niya alam kung paano siya pupunta.
Pagkatapos lamang ng 7 o 8 pagliko, nakarating siya sa harap ng pader ng lungsod, at isang maliit na pinto ang lumitaw sa mga mata ng lahat. Gitna. Pinindot ni Shen Yi ang isang butones sa kotse, at natural na bumukas ang maliit na pinto, at lumabas ang isang daanan. Ang kotse na ginagabayan ng kaluluwa ay pinabilis at tahimik na nakapasok dito. Nagsara ang maliit na pinto, at nanambalik ang orihinal na katahimikan. Ang pagmamadali sa labas ay biglang naging tahimik sa loob, at ang tanawin sa labas ng bintana ay biglang naging primitive. Parang dumaan sa pintong iyon, at bumalik sila sa nakaraan. Shrek Academy ba ito? Hindi napigilan ni Exi na tanungin si Shen Yi sa tabi niya. Tumango si Shen Yi, Shrek Academy, tinatawag ding Shrek Inner City. Ito ang pinakamaagang Shrek City. Pagkatapos ng pagpapalawak ng Shrek City, naging saklaw ito ng lahat ng mga estudyante. Ang buong Shrek City ay pinamamahalaan ito ng akademya, kaya hindi lang ito isang lugar para mag-aral ang mga mag-aaral, kundi pati na rin ang core ng lungsod. Tanging ang mga taong naaprubahan ng mga mag-aaral sa Shrekme ay maaaring malayang pumasok sa lungsod ng Shrek. Nagsasalita siya, ngunit hindi mabagal ang takbo ng sasakyan, at nagpatuloy siya sa pagmamaneho sa loob. Dahil sa pagiging late, ang iyong assessment ay mas mahirap kaysa sa mga normal na kandidato. Kailangan mong dumaan sa kung ano ang kanilang na-assess, ngunit ang oras ay magiging mas mahigpit, at halos wala kang posibilidad na magpahinga sa buong proseso. At the same time, dahil huli ka, kahit na pagkatapos mong ma-admit sa kolehiyo, maaari ka lamang mag-aral sa kolehiyo bilang work students. Working student, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Shen Yi, sa madaling salita, kailangan mong pasanin ang lahat ng mga gastos na natamo sa kolehiyo. Ha! Sanay na si Tang Wulan sa pagtusok, at nang marinig niya nagagastos siya ng pera, nakaramdam siya ng hindi komportable sa lahat. Si Exi ay tumawa at sinabing may kaunting tagumpay, hindi mahalaga, ang aming kapitan ay kumita ng maraming pera, at tutulungan niya tayong lahat. Hindi talaga kayang pabulaanan ni Tang Wulan ang kanyang mga sinabi, sino ang nagpahuli sa lahat dahil sa kanyang sarili. Sinabi ni Shen Yi, hindi para gumastos ng pera, kundi para magtrabaho sa akademya. Gamitin ang trabaho para mabawi ang iyong tuition. Sa palagay mo ba ay kakapusan si Shrek sa pera? Ang mga formal na estudyante ay libre. Trabaho. Nang marinig ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Hindi siya kailanman natakot sa kahirapan. Mapait ang mukha ni Exi, at sinabi niya, ano ang trabaho? Sinulyapan siya ni Shen Yi, hintayin mo munang makapasa sa pagsusulit, pagkatapos ay itanong mo sa akin ang tanong na ito. Maaga pa naman. Habang nagsasalita sila, bumaba ang bilis ni Shen Yi, at isang malaking parisukat ang lumitaw sa harapan nila sa di kalayuan. Hindi tulad ng Bluestone na lupa sa panloob na lungsod ng Shrek, kapag pumapasok sa parisukat, ang lupa ay nagiging kulay abong mga bato. Ang mga batong ito ay malinaw na mas malaki kaysa sa Bluestone. Sa paligid ng parisukat, mayroong isang malaking bilog ng mga primitive na gusali. Ang mga gusaling ito ay bumubuo ng isang kalahating bilog na hugis. Kung titingnan mo, ang diameter ng kalahating bilog na ito ay tiyak na higit sa 1 kilometro. Ang malaking semicircular na gusaling ito ay ganap na naayos gamit ang mga bato at inukit na may iba't ibang buong figure. Sa ilalim ng pangangalaga sa kapaligiran nito, ang harap ay isang malaking parisukat. Sa gitna ng parisukat, mayroong isang pabilog na pool na gawa ng tao na may diameter na higit sa 100 metro. May bumubulusok na fountain mula dito. Sa gitna ng pool, may nakatayong estatwa. Isa itong parang buhay na tao. Nang makita siya ni Tang Wulan, kumikilos ang kanyang puso, dahil nakita niya ang rebeltong ito sa Tang Sect. Nasa kasaysayan ng Tang Sect na ang tanging tao na ang kahalagahan ay maihahambing sa founding ancestor na si Tang San ay ang master ng spiritual pagoda, ang original na founder, at ang master din ng Sea God Pavilion noong panahong iyon sa Shrek Academy, at si Wu Yuhao, ang Spirit Ice Dao Luo. Sa paligid ng rebulto na pinangungunahan niya ay ilan sa kanyang mga kaluluwa, at ang fountain ay nagbabantay sa kanya tulad ng mga bituin na may hawak ng buwan. Si Lingbing Dao Luo Wu Yuhao ay pinarangalan bilang ang tanging pag-iral na maaaring magkatawang tao sa isang Diyos noong sinaunang panahon. Isang rebulto niya ang lilito dito upang makita kung gaano kalaki ang kanyang impluensya sa mainland noong panahong iyon. Mayroong estatwa niya sa Tang Sect, dito, at walang duda na mayroon ding spirit spread ang pagoda. Isang tingin ng Pononibik ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan. Ang parisukat na ito ay tinatawag na Lingbing Square. Ito ay itinayo 10,000 taon na ang nakalilipas nang magsimulang itayo ang panlabas na lungsod ng Shrek at ang panloob na lungsod ay napagpasyahan na pagmamay-ari ng Academy. Ngayon ito ang pangunahing gusali ng pagtuturo ng panlabas na bakuran ng Shrek Academy. Si Wu Yuhao, ang pinakamakapangyarihang Lingbing Dao Luo 10,000 taon na ang nakalilipas, ay binigyan ng titulo. Dapat narinig mo ang kanyang kwento, kaya mas marami akong nanalo. Maikling paliwanag ni Shen Yi, at dinala sila sa malaking pabilog na gusali. Habang papalapit ka, mas malinaw na makikita mo ang isang estatwa sa ibabaw ng gusali. Ang mga eskultura na nakaukit dito ay ang mga estatwa ng mga disipulo sa panloob na patio.
Ang sinumang alagad na makapasok sa loob ng looban ng Shrek Academy ay may maiiwan na estatwa dito bilang isang alaala at kasabay nito bilang patuto sa kasaysayan ng Shrek Academy. Nakita ni Shen Yi ang pag-uusisa sa kanilang mga puso at ipinaliwanag ito muli. Bago pa makapanood si Tang Wulan at ang iba pa, inakay na sila ni Shen Yi sa gusali. Nang pumasok sila sa gusali, ang unang bagay na naramdaman nila ay kahanga-hanga, na may taas na sahig na hindi bababa sa 10 metro, at ang buong gusali ay may mga 6 na palapag. Ang mga dingding ay puno ng mga stroke, at gayon din ang simboryo. Kahit na ito ay kahanga-hanga, ito ay mas simple at eleganteng. Sinabi ni Shen Yi habang naglalakad siya pasulong, ang gusaling ito ay pinangalan ng Shrek Tower. Ang lahat ng mga mural na nakikita mo ay ang mga bagay na nangyari mula noong itinatag ang Shrek Academy 20,000 taon na ang nakakaraan. Ito ang bottom line. 20,000 taon ng pamana. Paanong ang pakiramdam na ito ay hindi nakakagulat? Maging ito ay Tang Wulan, XCXC, o Guyu at Xu Xiaoyan. Pagkapasok dito, may pakiramdam ng kabanalan sa pagsamba. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit tinawag na templo ng lahat ng Soul Master ang Shrek Academy. Pagdating dito, parang pilgrimage. Kung makakapag-aral sila sa ganoong lugar, at may isip ang improvement sa kanila, tiyak na magiging isang napakagandang karanasan ito na hindi malilimutan habang buhay. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang dugo sa kanyang katawan ay tila kumukulo, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mga kamao ng hindi namamaliin. Kasabay nito ay lalong lumakas ang hiya sa kanyang puso. Dahil sa kanyang sariling kapakanan, halos pigilan niya ang kanyang mga kasosyo na mag-apply para sa kolehiyo. Manatili dito, siguraduhing manatili dito kasama ang iyong mga kaibigan. Bagamat unang tingin pa lang, sa sandaling ito, nasa isip lang niya ang ideyang ito. Ang Shrek Academy ay isang lugar kung saan walang Soul Master ang maaaring magkaroon ng immunity. Matapos madaanan ng isang lugar ng simboryo, umakyat sa mga hakbang na bato at magpatuloy sa malalim. Mula sa mga arko na bintana sa magkabilang gilid, makikita mo ang berdeng espasyo sa labas. Ito ay isang malaking luntiang espasyo na may maalon na taas. Ang iba't ibang mga halaman ay eleganteng nakaayos, ngunit sa kabilang panig ng berdeng espasyo. Isa pa rin itong gusaling gawa sa bato. Imposibleng sabihin kung gaano kalaki ang pangunahing gusali ng pagtuturo na ito. Ang pabilog na gusali sa naunang harapan ay halatang bahagi lamang nito. Natatakot ako na kahit ang dating palasyo ay hindi may kumpara dito. Hindi nakakagulat na sinabi ni Shen Yi na si Shrek ay hindi masama sa pera. Magkano ang halaga para sa isang gusali ng ganitong sukat? Huminga ng malalim si Tang Wulan, at naging iba ang pakiramdam ng buong tao. Ang pagsali dito ay tiyak na magiging pinakakahanga-hangang bagay sa buhay. Matapos lampasan ang dalawang koridor, dinala sila ni Shen Yi sa isang rotonda. Ang taas ng bulwagan na ito ay 20 metro, at ang simboryo ay isang mural pa rin. Nang tumangala ang lahat, nanginginig ang kanilang mga katawan ng walang malay. Bagamat 20 metro ang layo ng mural sa kanila, nang tumangala sila ay parang isang bundok na nangungusap. Mayroon lamang isang nilalang sa mural, at iyon ay isang malaking itim na dragon. Mayroon itong isang pares ng mga gintong mata, malalaking pakpak na nakabuka, at isang madilim na lilang halo ay inilabas mula sa buong katawan. Bagaman ito ay isang pagpipinta lamang, ang pagpipinta ay lubos na matingkad, na may kaliski sa katawan. Lahat ay malinaw na nakikita. Malaking pressure din ang nanggagaling dito. Ang pagtatanggol ay dapat gumawa ng buong espasyo na gumuho tulad nito. Ang reaksyon ni Tang Wulan ay ang pinakamaliit. Nang maramdaman niya ang pressure na bumagsak mula sa langit, mainit, duguan at matapang ang kanyang katawan. Tila naramdaman niyang bumubulwak ang kanyang dugo mula sa isang uri ng mapagmataas na pag-iisip, at hinayaan niya lamang siyang panatilihing tuwid ang iyong baywang upang hindi ka maapektuhan nito. Ang reaksyon ni Guyu ay pangalawa lamang sa kanya, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng ilang beses, at pagkatapos ng pagkabigla ay sumilay sa kanyang mga mata, unti-unti siyang bumalik sa normal. Ngunit mas malakas ang reaksyon ni Xu Xiaoyan at XCXC. Nang inag ang katawan ni Xu Xiaoyan at muntik ng mahulog, puno ng takot ang kanyang mukha, at ang maliit niyang mukha ay agad na namutla. Ang sitwasyon ni XCXC ay lalong hindi kakayanin. Niyugyug niya ang katawan at dir-diretsyong bumagsak sa lupa. Sa kabutihang palad, nahawakan siya ni Tang Wulan at hindi talaga nahulog. Bukod dito, kakaibang sabihin na sa sandaling hinayla siya ni Tang Wulan, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay binalot ng aura mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang matinding takot na iyon ay hamina din. Pagkatapos ng maraming trabaho, sa wakas ay halos hindi na ako makatayo. Hindi alam ni Shen Yi kung kailan siya nawala. Sa domed round hall na ito, 4 na lang silang natitira. Ang presyon sa kalangitan ay patuloy na tumaas, tulad ng mga alon sa karagatan. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, dahil malinaw niyang naramdaman na si XCXC sa kanyang tabi ay nanginginig ng marahas, na parabang maaari siyang bumagsak anumang oras. Si Tang Wulan ay isang matalinong tao. Nang makabawi siya mag-isa, nalaman niyang nawawala si Shen Yi. Agad niyang napagtanto na hindi dapat ganoon ka-simple ang lugar na ito, marahil ito ay bahagi ng kanilang entrance exam. Humph!
Isang malamig na singhot ang nagmula sa ilong ni Tang Wulan, at isang malabong gininto ang kislap ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang kapangyarihan ng dugo sa katawan ay agad niyang pinakilos. Agad na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang kanang braso ay mabilis na natatakpan ng mga gintong kaliskis. Kung ikukumpara sa dati, ang kanyang lakas ay lubos na napabuti. Higit sa lahat, sa pagkakataong ito kahit na siya ay nakaramdam ng sariling lakas at dugo. Masayang masaya. Ang mga kaliskis ay kumalat, mula sa kanang braso hanggang sa kanang balikat, at pagkatapos ay sa clavicle at kanang dibdib, hanggang sa ganap itong tumigil na sumasakop sa buong kanang pectoral na kalamnan at kanang likod na kalamnan. Maging ang kanang bahagi ng leeg ni Tang Wulan ay may kaunti pang gininto ang kaliskis. Ang malakas na chi at pagbabago-bago ng dugo ay sumambulat kasabay ng malamig na singhot niya ngayon, na naging isang hindi nakikitang kalasag, na bumabalot sa lahat ng mga kasosyo. Kakatuwang sabihin na sa ilalim ng kanyang malamig na singhot, ang pamimilit na ibinubuga ng pininturahan na itim na dragon sa simboryo ay biglang hamina, at bumalik din sa normal si XCXC sa ilalim ng basbas ng chi at dugo. Hindi pa rin niya maramdaman ang malakas na sigla ni Tang Wulan, ngunit ramdam niya na ang pagtayo sa tabi ni Tang Wulan ay pakiramdam na ligtas. Yung feeling na parang bumabagsak ang langit at may mataas na suporta, basta nasa tabi niya, parang walang problema ang lahat. Ha! Isang mahinang ha ang tumunog. Lumabas si Shen Yi mula sa isang halijing bato sa tabi niya, at may isang matandang lalaki na lumabas kasama niya. Lumabas si Shen Yi mula sa isang halijing bato sa tabi niya, at may isang matandang lalaki na lumabas kasama niya. Nakasuot ng dark green na robe ang matanda at bakas sa mukha ang pagtataka. Tiningnan niya si Tang Wulan na bahagyang tumango, oo, ito ay may potensyal na isang maliit na halimaw. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakita ko na direkta kung magagamit ang sarili kong aura. Ang Golden-Eyed Black Dragon King ay napakalaki. Hindi alam ni Tang Wulan at ng iba pa na ang mga hagod sa itaas ng kanilang mga ulo ay iginuhit ng isang may pamagat na dauluo na magaling sa pagpinta sa Shrek Academy. Ang dahilan ng ganoong kalakas na pressure ay noong siya ay nagpinta, nagdagdag siya ng isang patak ng dugo mula sa kakilakilabot na Golden-Eyed Black Dragon King na dating pinakamataas na pag-iral ng Stardew Great Forest sa kanyang tinta. Sa oras na iyon, ang dugong iniwan ng Golden-Eyed Black Dragon King ay tumulo habang nakikipaglaban sa isang tiyak na kapangyarihan sa Shrek Academy at nakolekta. Sa makatuwid, ang pagpipinta na ito ay magkakaroon ng gayong epekto. Para sa mga mag-aaral na kumukuha ng entrance exam, ito ay isang pagsubok sa lakas ng pag-iisip. Kung mas mahaba ang pagtitiyaga, mas mataas ang marka ng pagtatasa ng kaisipan. Puno rin ng pagtataka ang mga mata ni Shen Yi. Sa loob ng mahabang panahon, sa Zero Shift Team, isang tao lang ang pinahahalagahan niya, iyon ay si Guyu, ngunit hindi niya inaasahan na kagagaling niya lang dito at kasisimula pa lang ng assessment. May nakita akong sorpresa, ngunit ang sorpresang ito ay nagmula kay Tang Wulan. Siya ay nasa Shrek Academy sa loob ng napakaraming taon, at wala pang narinig na sinuman sa Black Dragon Hall na maaaring gumamit ng kanyang aura upang talunin ang pamimilit ng Black Dragon. Kahit na ang mga pag-iral na may partikular na malakas na mental na kapangyarihan ay pinakamahusay na gumamit ng kanilang sariling aura upang mapaglabanan ang presyon ng Golden-Eyed Black Dragon King. Lao Li, ang score nila. Sumulyap si matandang Li kay Tang Wulan, ang batang ito ay nakakuha ng perpektong marka, ang 3 pang tao. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Lahat ay nakakakuha ng 8 puntos. Salamat, Mr. Li. May bakas ng saya sa mga mata ni Shen Yi. Nang wala man lang ang kanyang mga tagubilin, ang 4 ni Tang Wulan ay yumuko na sa matandang lalaki bilang pagpupugay. Bahagyang ngumiti ang matanda, ipinapakita ko rin ang mukha sa matandang tao sa mundo. Huli ka na. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at tumabi. Bago umalis, tiningnan niyang muli si Tang Wulan at tumango, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ang pagtatasa ay nahahati sa maraming kategorya. Ang pinakamataas na marka para sa bawat item ay 10, at 6 na puntos ang naipasa. Pagkatapos ang lahat ng mga item sa pagsusulit ay binibilang-bilang kabuuang marka. Magkakaroon ng karagdagang mga pagbabawas para sa mga individual na pagkabigo. Ang buong mga marka ng mga individual na item ay magkakaroon ng karagdagang mga puntos. Kaya, sa unang pagsubok, ikaw ay mapalad. Tumango si Shen Yi na lubos na nasisiyahan. Sundan mo ako. Napakabilis, iyon ang pagtatapos ng unang pagtatasa. Nag-thumbs up si XCXC kay Tang Wulan, at naunawaan nilang lahat ngayon na ang unang pagsubok na ginawa nila ay mental power. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng pag-iisip, mas matagal itong natural na makakalaban sa pamimilit ng kaisipan. Sa kasalukuyang kapangyarihan ng pag-iisip ni XCXC, kahit na ito ay itinuturing na mabuti sa mga ordinaryong Panginoon ng Espiritu, dito, sa kanyang sitwasyon ngayon, tiyak na nabigo siya. Maaaring mas mataas ang marka ni Guyu, at siya at si Xu Xiaoyan ay tiyak na hindi aabot ng 8 puntos sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang maayos na pagdaan ng unang sagabal ay nagpa-refresh din sa kanilang 4. Habang sumusulong sila, hindi nila namamalayan si Tang Wulan na naglalakad sa unahan, at bahagyang sinundan siya ni XCXC sa likuran. Naglakad sa likuran sina Guyu at Xu Xiaoyan, pinapanatili ang karaniwang porma sayon ng labanan.
Dumaan sa isang koridor at pumasok muli sa isang bulwagan. Huminto si Shen Yi, lumingon at sinabi sa apat na tao, maghintay kayo sandali dito. Ito na ang pangalawang pagsubok mamaya. Hindi niya sinabi kung ano ang nilalaman ng pagtatasa. Extra legal na ang payagan silang lumahok sa assessment. Ang dahilan kung bakit mas mahirap ang assessment ay dahil hindi nila kailangan pumila tulad ng ibang kandidato. Ang pila mismo ay isang proseso ng pahinga. Kung wala ang prosesong ito, maaari ka lamang umasa sa iyong sariling lakas upang mapagtagumpayan ito. Si Tang Wulan ay commandant sa lahat, sina Xu Xiaoyan at XE ay nakaupong naka-cross-legged sa lupa ng walang pag-aalinlangan, inaayos ang kanilang estado. Ang pamimilit ng kaisipan ngayon ay may tiyak na epekto sa kanila. Umiling si Guyo kay Tang Wulan, na nagpapahiwatig na ayos lang siya. Sa sandaling ito, bigla nilang naramdaman na ang ilaw sa buong bulwagan ay biglang lumabo. Parang gabi na. Tanghali pa lang. Maaga pa hanggang gabi. Sa lupa, nagliwanag ang kakaibang mga ilaw. Ang mga ilaw na ito ay maputlang pilak. Nag-intertwine sila sa isa't isa upang magbalangkas ng isang nakasisilaw na larawan. Ang simboryo sa itaas ng ulo ay nagbago din. Sa simboryo na ito, ang mural ay isang pagpipinta ng kalangitan sa gabi, at sa sandaling ito, ang kalangitan sa gabi ay tila naging totoo at walang katapusan. Nagtaas ng kilay si Guyu, at agad na ginaisang ni Tang Wulan sina XE at Xu Xiaoyan nakakapahinga lang. Ang pilak na pattern sa lupa ay tahimik na nawala, at nahulog sa kadiliman. Sa sandaling ito, tila nasuspine sila sa kalangitan sa gabi. Pumasok sa isang napakagandang mundo. Magkahawak kamay. Sigaw ni Tang Wulan sa malalim na boses. Hinawakan niya ang kamay ni XE sa isang kamay, at si Guyu sa isa pa. Hinawakan ni Guyu si Xu Xiaoyan, at muling hinawakan ni Xu Xiaoyan si XE. Apat na tao ang bumuo ng A-circle. Dalawang purple spirit ring ang bumangon sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang mga asul na pilak na damo ay bumuhos sa katawan ni Tang Wulan, na nakapalibot sa katawan ng apat na tao, na bumubuo ng isang layer ng proteksyon. Nang hindi alam kung sino ang kanilang mga kalaban, ang magagawa nila ngayon ay tiyakin munang magkakasama ang apat na tao, at pagkatapos ay harapin ito. Biglang umikot ang mundo. Ang mga tanawin sa paligid ay sumailalim sa matinding pagbabago. Nang muling bumukas ang ilaw, bigla nilang natuklasan na ang kalangitan sa gabi ay nanatiling pareho, ngunit lumitaw na sila sa isang malaking prototype site. Sa paligid, may nakabibinging tagay. At sa hindi kalayuan sa harapan nila, isang malakas na hininga ang dumating. Ito ay kung saan. Ang apat sa kanila ay nais lamang na makilala, at ang malaking pressure sa harapan ay nasuffocate na sila. Tinitingnang mabuti, ito ay isang kaluluwang hayop. Napaka-weird ng soul beast na ito. Ito ay higit sa 10 metro ang haba at 5 metro ang taas. Napakalaki nito. Mayroon itong dalawang sungay sa ulo, ang isa ay mas mahaba at ang isa ay mas maikli. Ang buong katawan ay natatakpan ng makapal na cuticle tulad ng baluti. Ang isang pares ng mata ay escarlata. Ang Earth Magic Rhinoceros ay may cultivation base na hindi bababa sa 3,000 taon. Sabi ni XE sa malalim na boses. Sa karanasan ng platform ng pag-akyat, hindi pa nila nakatagpo ang ganitong uri ng Soul Beast, dahil ang ganitong uri ng Soul Beast ay hindi nakatira sa kagubatan, ngunit ang hari ng prairie. Kahit na ang katayuan nito ay hindi kasing ganda ng Dark Golden na nakakatakot na Clover sa kagubatan, ito ay talagang isang napakalakas na Soul Beast. Earth Element. Ibinigay ni Guyu ang kanyang paghatol. Hindi umimik si Tang Wulan, ngunit gumawa ng ilang kilos. Nang tumalikod sina Guyu at Xu Xiaoyan, tumakbo sila pabalik, naghiwalay. Si XE ay tumakbo palabas sa diagonal na direksyon. Tatlong kristal na malinaw na asul na pilak na damo ang nakapulupot sa kanilang mga baywang, na pinapanatili silang apat sa isa't isa. Isang gintong liwanag ang kumislap, at si Tang Wulan ay may maliit na ahas sa kanyang balikat. Kumpara sa 3 taon na ang nakalilipas, lumaki ng husto si Xiao Jinguang, at ngayon ay isang talampakan na ang haba, kasing kapal ng longgan. Ang mga gintong kaliskis ay medyo katulad ng mga kaliskis na lumitaw noong si Tang Wulan ay nagpapatakbo ng bloodline power. Sila rin ay hugis diamante at napaka-texture. Isang pares ng maliliit na mata ang kumikinang na ginto at malinaw na kristal. Pumulupot ito sa kaliwang braso ni Tang Wulan at pumulupot sa kanyang kaliwang bisig. Umuungol. Ang Earth Demon Rhinoceros ay nagpakawala ng mahinang dagandong, ang kanyang kaliwang forelimb ay bumagsak sa lupa ng 2 beses, at pagkatapos ay biglang bumilis at naglunsad ng isang impact patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Si Tang Wulan ay hindi natakot, at siya ay sumigaw ng mahina, ang kanyang kanang braso ay namamagana, at ang kapangyarihan ng dugo ay umaagos. Susubukan na sana niya, pagkatapos masira ang pangalawang layer ng Seal Cure, kung gaano kalaki ang maaabot ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman, sa halip na umatras, dirdiretso siyang sumugod patungo sa mahiwagang rhinoceros ng lupa. Lumingon na ngayon si XE sa gilid, at kasabay nito, isang dilaw na liwanag ang lumitaw sa lupa mismo sa harap ng katawan ng Earth Demon Rhinoceros. Ang lupa na nabuo ng lupa ay nagiging malambot, at ang elemento ng lupa ay maaaring magpatigas sa lupa, at maaari rin itong gawing latian ng lupa.
Sa kamay ni Guyu, ito ang dilaw na liwanag na kabilang sa kalikasan ng mundo. Ang mga eskarlata na mata ng Earth Magic Rhinoceros ay napuno ng uhaw sa dugo ng mga sinag. Nang makitang haantong na siya sa malambot na lupa, biglang may nalabas na sapi ng dilaw na halo sa ilalim ng mga paa nito, at muling tumigas ang lupa sa harapan nito. Walang humpay, dumiretso sa Tangwulan. Si Tangwulan ay sumugod, ang kanyang buong katawan ay biglang tumalon, at ang asul na pilak na damo ay bumangon mula sa lupa, ito ay ang asul na pilak na spike. Ang Earth Demon Rhinoceros ay sumugod sa asul at pilak na mga spike, at ang malaking katawan nito ay biglang naging matamlay, ngunit ang bigat nito ay napakalaki, at ang epekto nito ay masyadong malakas. Sinaksak ito ng mga asul na pilak na spike, para lang matigil, ngunit hindi halata ang epekto ng concussion at paninigas, sa halip, nahulog ito sa isang malaking lugar. Ngunit sinamantala ang pagsisikap na ito, nakarating na si Tangwulan sa harapan nito. Gumamit siya ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay, at ibinagsak ang kanyang ulo patungo sa Earth Magic Rhinoceros gamit ang isang kamao. Ang Earth Demon Rhinoceros ay umungal, at sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, ang mahabang sungay ay tumama sa kanang kamao ni Tangwulan. Sa mga Spirit Beast na may parehong level, kung ang power ranking ay isasagawa, ang Earth Magic Rhinoceros ay tiyak na makakarank sa top 3. Kahit na ang Dark Golden Deinonychus Bear ay makapangyarihan at ang kabuuang lakas ay malakas, sa katunayan, ang kapangyarihan nito ay nasa parehong antas. Nasa top 10 lang. Boom! Naramdaman na lamang ni Tangwulan na para siyang natama ng karwahe, nanginginig ang kanyang mga braso, at ang kanyang katawan ay lumipad ng baligtad na parang bola ng kanyan. Ngunit habang lumilipad palabas, isang asul na pilak na baging ng damo ang nakapulupot sa leeg ng Earth Magic Rhinoceros. Napatigil din ang Earth Magic Rhinoceros sa pagbomba ng kanyang suntok, at tumaas ang sungay nito. Bagamat iyon lamang, ipinagmamalaki ito ni Tangwulan. Alam mo, karamihan sa kakilakilabot ng Earth Magic Rhinoceros ay nasa kapangyarihan nito. Si Tangwulan ay nasa himpapawid at panandali ang pinagmamasdan ng paligid. Ito ay halos kapareho ng sinaunang Colosseum na inilarawan sa isang aklat na nabasa niya noon. Sa oras na iyon, ang Soul Master ay lalahok sa laro kasama ang Soul Beast o ang Soul Master sa ilang malalaking larangan ng digmaan, upang makakuha ng mga benepisyo. May ganyang feeling dito. Nakakatakot ang kapangyarihan nitong Earth Demon Rhinoceros, at tila dapat ding malimpasan ng depensa nito ang Dark Golden Deinonychus. Kulang lang ang attack power. Hinayla ang asul na pilak na damo, si Tangwulan ay lumipad na pabalik na parang kidlat, at sa sandaling ito, si XCXC ay tahimik na umikot sa gilid ng Earth Magic Rhinoceros, tumalbog, ang pangalawang spirit ring ay nagniningning, at ang liwanag na dragon ay bumagsak. Ilunsad. Napakayaman din ng karanasan sa pakikipaglaban ni XCXC. Siyempre, nakikita niya na ang Earth Demon Rhinoceros na ito mismo ay sobrang defensive, kaya ang Light Dragon Storm na pinili niyang atakihin ay kaunti lang. Ang lakas ng pag-atake ng mga Agile Attack Type War Spirit Masters ang pinakamalakas sa parehong level, at si XCXC ay walang exception. Sa sandaling gusto ni Earth Moxie na ituloy si Tangwulan, siya ay tinamaan niya. Ang banayad na Dragon Storm ay tiyak na hindi sapat upang basagin ang depensa, ngunit walang problema na bigyan ito ng pangangilig. Hanggat ito ay nakakamit, ang layunin ni XCXC ay nakamit. Ang Earth Magic Rhinoceros ay nagdusa ng sakit, ang kanyang kanang paa ay biglang umangat, at pagkatapos ay biglang nahulog. At sa sandaling ito, si Tangwulan sa hangin ay humihila pabalik sa ilalim ng asul na pilak na mga baging ng damo. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig, at ang asul na pilak na damo na humaharas kay XCXC ay biglang nagpadala ng isang malakas na puwersa. Diretso sa ere si XC. Boom! Ang Earth Magic Rhinoceros ay damapo sa kanang forelimb, at isang bilog ng nakakasilaw na dilaw na liwanag ang biglang bumulaga, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa buong diameter na 50 metro bago ito unti-unting tumigil. Ito ay halos kung nasaan sina Guyu at Xu Xiaoyan. Tinapakan ang digmaan. Inaatake ng pangkat ng Earth Demon Rhinoceros ang kakayahan ng espiritu, at mayroon din itong malakas na epekto ng pagkapatas. Mabilis na kumilos si Tangwulan, ngunit medyo nabahiran pa rin si XCXC, at agad siyang nakaramdam ng marahas na panginginig sa buong katawan, at namamanhid ang kanyang katawan. Nagmamadaling hinimok ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa upang ayusin ang estado ng kanyang katawan. At dito lang, si Tangwulan ay tumalbog pabalik sa itaas ng ulo ng Earth Demon Rhinoceros. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay, at habang tinatakpan ang mga ginintoang kaliskis, ang kanyang kanang kamay ay nagpapalit ng kuko, na binabago ang pinakamalakas na umaataking Golden Dragon Claw. Ang pinakamalaking problema sa pagharap sa mga Magic Rhinoceros ng lupa ay ang pagsira sa depensa, ngunit si Tangwulan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Ang Golden Dragon Claw ay may sariling smashing effect, hanggat kaya nitong malagpasan ang surface attack nito, ilang oras na lang bago matalo ang mabigat at malaking tao na ito. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari kay Tangwulan. Nang lumitaw ang Golden Dragon Claw, naramdaman na lamang ni Tangwulan na kumukulo ang kanyang buong katawan, at ang kanyang buong pagkatao ay tila nasusunog.
Ang dalawang purple spirit ring sa kanyang katawan ay biglang nawala, at napalitan ng isang singsing na ginto. Gintong espiritong singsing. Nang makitang lumitaw ang kakaibang eksenang ito, sina Xu Xiaoyan at Gu Yu, na naghahanda ng kanilang mga kakayahan sa espiritu, ay nanatili sa ilang sandali, upang ang kanilang mga kakayahan sa espiritu ay nagtagumpay. At si XCXC sa langit ay nakabawi lamang sa kanyang kakayahang kumilos, at malapit nang gamitin ang kanyang kakayahan sa panliligalig, ang kanyang mga mata ay hindi na mamalayan na lumaki. Ang ginintoang singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag, na naging dahilan upang ang buong katawan ni Tang Wulan ay natatakpan ng isang makinang na ginintoang kulay. Ang liwanag na ginintoang kulay ng kaliskis ng dragon sa kanyang kanang braso ay napalitan din ng matangkad na ginintoang kulay, gayon din ang mga kuko ng gintong dragon sa kanyang kanang kamay. Isang alon ng malakas at walang kap-ares na chi at dugo ang dumagsa, na nagparamdam kay Tang Wulan na ang kanyang lakas ay agad na tumaas. Boom! Muling lumipad palabas si Tang Wulan kasabay ng pagyanig ng Earth Magic Rhinoceros. Ang biglaang pagbabago sa lakas at katawan ay naging dahilan para hindi siya komportable, kaya napalampas niya ang pinakamagandang oras para umatake, at halos hindi niya napigilan ang unicorn ng Earth Magic Rhinoceros gamit ang mga kuko ng gintong dragon. Kung ikukumpara sa nakaraang malakas na pagkabigla, mas bumuti ang pakiramdam ni Tang Wulan sa pagkakataong ito, kahit papaano ay walang malambot na pakiramdam sa kanyang kanang braso. Sa pagtingin sa gintong patong ng ginto na lumalabas sa kanyang katawan, hindi maiwasang maging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, si Gu Yu ay nasa sabik ng tumawag, mag-ingat. Sa lupa, lumundag ang dilaw na liwanag, at lumitaw ang malalaking spur sa loob ng katawan ni Tang Wulan. Nahulog na lang siya sa lupa, at hindi niya maiwasan. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nang tumusok ang mga ground spurs na ito sa kanyang katawan, sumanib sa kanyang balat ang ginto sa ibabaw ng kanyang katawan. Bagamat nataman siya agad sa langit, hindi ito tumagos sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Tang Wulan na mapaungol na may nakakasakit sa puso, ngunit nagising din siya. Itong gininto ang ilaw na ito ay tila nagpapataas ng aking katawan. Ito ba ang sorpresang sinabi ni Old Tang kanina? Nang hindi nag-iisip tungkol dito, ang kanyang katawan ay nagpaikot-ikot sa hangin, at ang kanyang kanang kamay ay hinayla ang asul na pilak na damo na tumatama sa tuktok ng ulo ng Demon Rhinoceros, at muli na parang gashok, sumugod siya patungo sa Earth Demon Rhinoceros. Sa lahat ng attribute ng elemento, ang Earth attribute ang pinakamagaling sa defense at ang pinaka-stable. Ilang mga katangian ang may kakayahang ganap na pigilan ang mga katangian ng lupa. Sa makatuwid, ang Earth Magic Rhinoceros ay napakahirap harapin, ang depensa nito ay talagang kamanghamanghang. Sa wakas ay dumating ang suporta ng mga kasamahan sa koponan. Nanginginig ang katawan ni XCXC sa hangin at agad na nag-transform sa tatlong sarili. Sabay-sabay na sumugod ang tatlong figure sa iba't ibang lugar. Sa ilusyon, lumitaw ang tatlo pang figure. Ang tatlong paraan na ito ay hindi nakikita. Ang pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa Shadow Dragon Dagger ay nasa pagkakatago nito. Sa sandaling ito, ang ipinakita ni XCXC ay ang kanyang ikatlong kakayahan sa espiritu, at ito ay ang kombinasyon ng ikatlong kakayahan ng espiritu, ang Double Dragon Clone. Ang Light Dragon Clone ay maaaring nahahati sa tatlong figure, at ang Shadow Dragon Clone ay maaari ding hatiin sa tatlong kanya. Isang kabuuang 6 na XCXC ang umatake mula sa 6 na direksyon sa parehong oras. Ang dalawang figure sa harap ay direktang umaatake sa mga mata ng Earth Magic Rhinoceros. Gaano man kalakas ang mga pisikal na panlaban nito, ang mga basong ito ay marupok din. Ipinikit ng Earth Magic Rhinoceros ang kanyang mga mata ng hindi namamalayan, at ginamit ang kanyang makakapal na talukap upang labanan ang pag-atake ni XCXC. Ang kontrol at kapangyarihan ng espiritu na kailangan ng Double Dragon Clone ay napakalaki kaya hindi na magagamit ni XCXC ang iba pang mga espiritong kakayahan sa sitwasyong ito, ngunit ang interference na dulot ng sabay-sabay na pag-atake ng 6 na figure ay gumaganap pa rin ng sapat na papel. Hindi lang iyon, biglang lumitaw ang isang liwanag ng bituin sa paanan ng mga Magic Rhinoceros sa lupa, nagniningning ang mga bituin, at nagkabit ng mga tanikala. Susugod na sana ang Earth Demon Rhinoceros patungo sa katawan ni Gu Yu at Xu Xiaoyan at biglang tumigil. Ang malaking katawan ay tila nakapirmi sa lupa. Bagaman ito ay sandali lamang, sa bigat nito, nagkaroon ng ganoong paghinto, at ang malaking katawan ay biglang nawala ang sentro ng grabidad at nahulog pasulong. Ang langit ay isang mabituing langit, at least sa mundong ito, sila ay nasa malagabi na sitwasyon. Sa makatuwid, nag-mutate ang Starry Sky Ice Rod, at ang chain ng Star Wheel ay ganap na naitatag. End of this chapter.